Pupunta kami ngayon sa bukid kasama si Glyza. Sa dami ng mga bitbit namin ay nanghiram muna kami ng motor sa pinsan ko para maiatid ang pagkain ng dalawang nag-abono sa mais. At dahil may hanging bridge na dadaanan, kailangan na bumaba muna ako dahil nakakatakot magmotor habang nasa hanging bridge. Nakarating na nga kami sa maisan at sumisigaw na si Glyza para tawagin yung dalawang nag-abono pero walang sumasagot. Ang sinisigaw niya ay, mahal pa rin kita. Check lang. Ang sinasabi niya ay, kain na kayo, asan na kayo, halina kayo dito. Pero wala pa rin sumasagot. Umalis na nga kami dahil wala kaming nadatnan sa kanila. Ngunit gutom na kami niyan dahil hindi kami nag-breakfast dahil balak namin nakakain ng breakfast sa tabing ilog. Pagpunta namin sa tabing ilog, nandito na pala yung dalawa na namimingwit. Tapos na pala silang nag-abono dahil maaga silang nagsimula. 6 AM pa lang daw sila nag-start kaya maaga silang natapos. Nakakatuwa nga dahil nakita namin silang nakakuha ng mga isda. Naalala ko tuloy ng mga bata pa kami at dito rin kami namimingwit kasama ang mga pinsan ko. Dahil gutom na kami ni Glyza, gusto na talaga namin kakain at mag-picnic ng simple bago kami babalik sa bahay. Pero sakto naman na nandyan yung dalawa na datnan namin, kaya naman kaming lahat ay nag-picnic na habang sila ay namimingwit. Luto na rin ang mga isda na inihaw namin, kaya naman gumawa na si Glyza ng kamatis para sa sausawan ng isda. Habang kami ay nag-iihaw, nagkukwentuhan kami ni Glyza tungkol sa mga experience namin nung mga bata pa kami. At ito na lahat ang mga isda, kaya naman ay kumain na kami. Pagkatapos namin kumain ay of course babalik na kami sa bahay at kailangan tumawid kami sa ilog dahil di na kami duman sa hanging bridge dahil medyo malayo ito. So nag-shortcut na kami at dahil natatakot akong mag-isang tumawid sa ilog ay tinulungan ako ng mga batang naliligo. Malakas din kasi ang agos ng tubig kaya nagpatulong na ako sa mga bata na mas marunong pa sila kaysa sa akin na tumawid sa ilog. Hanggang dito na lang, bye!